Galing, ginambi ka. Ay, naku, kasi nakakainis yung mga driver ng tricycle. Nandun lahat, nakatutok sa TV sa terminal. Uy, Cora, nabalta mo na ba? Nahuli na ng mga pulis si Rav. Tama lang yun na yun ang mangyayari sa demonyong yun. Pero naging magulong sitwasyon at nagkabarilan pa. Eh, paano na lang kung pati yung mga kapatid at nanay niya ay nadamay? Alam mo, gusto nilang takasan ng batas. Nagtatago sila ng kriminal eh. Kung madamay man sila, tama lang sa kanila yun. Kinukonsinti kasi nila si Rav eh. Makinig ka sa akin. Malapit na tayo sa ospital. Ha? Huwag kang bibitiw. Rav, andito lang kami. Huwag kang bibitiw. Gagamutin ka ng mga doktor doon. Huwag kang bibitiw. Andito mga kapatid mo. Andito sila. Lizzie. Andito mga kapatid mo. Huwag kang bibitiw. Rav, huwag mo kami iwan. Kasalanan niyo to! Kapatawarin mo ako, ha? Alvina. Sheena. Napalitaan ko sa TV ang nangyari. Kamusta na yung mga bata? Pinagpahimukhang ko muna sila dun sa kwarto. Kumuha na ako ng private room para kay Rav. Pero hindi pa rin siya lumalabas. Kagay pa siya nasa loob ng operating. Sino po ang kasama ng pasyente? Ako po. Kayo ang ina. Yes. Kumusta po siya? Pwede ko kayo makausap sa opisina. Sige po siya. Pansamantala namin pinuputol lang yung panonood para sa isang kapapasok lamang na balita. Nahuli na ng otoridad si Rav Asuncion, ang suspect sa pagkamatay ni Marcos Asuncion, na pag-alaman ng mga pulisya na dito pala nagtatago si Rav sa bahay ng kanyang ina. Sinasabi ko na nga ba eh, tinatago lang ni Alvina si Rav. Nagkaroon pa ng putukan dahil sa ibis na sumuko, sinubukan pang tumakas ni Rav. Ayon sa aming impormasyong nakalap, duguan si Rav na ipinasok sa sakyan ng pulis at isinugod sa ospital. Diyos ko, ano kaya nangyari kay Rav?